Hi everyone! Nandito na naman ako, Canadian from Pinas. Kagaling ko lang ng work and I decided na sabi ko makapag-upload nga uli ng bagong video. Dahil nga sabi ko, matagal ko nang create yung channel pero hindi ako nakakapag-upload ng video ever since. So, ito yung pangalawang video ko. And since galing ako ng work, yung isi-share ko ngayon sa inyo is about work. Paano ko nakuha yung work ko dito sa Canada at totoo ba yung mga sinasabi ng karamihan na mahirap makahanap ng work na related dun sa work mo sa Pilipinas. Sa aking experience, totoo naman talaga. Nung dumating kami 2013, marami na rin nagsabi yung mga Filipino, yung mga nakilala namin mga Pinoy na sinabi na nga sa amin na hindi basta-basta or hindi agad-agad na kung ano yung trabaho nyo sa Pilipinas, yun din agad ang mapapasukan nyo. So sabi nga nila, be ready to start from scratch. So kami naman mag-asawa, even before coming to Canada, so yung mindset namin, talagang sinabi ko na nga na it doesn't matter kahit anong trabaho, basta malinis, maayos, walang problema kasi basta masipag ka naman. Alam mo, you will climb up the ladder of success. So ready kami kahit anong trabaho pagdating pa. Hindi pa kami dumating sa Canada, yung mindset namin nakagano na. So hindi uso sa amin yung, ganito yung trabaho namin sa Pilipinas, tapos pagdating sa Canada, ganito yung maging trabaho. It doesn't matter, basta may trabaho. Tinatawag na ng iba, survival job. Pero sa amin, feeling ko kasi nung time na yun, kahit anong trabaho, may matututunan kang skills eh. So, yeah, in a way, sasabihin nilang survival job kasi hindi naman talaga yun yung gusto mong trabaho. Pero kung titingnan mo siya do sa point of view na meron ka pa rin matututunang skill, learnings na meron ka matututunang bagong skill, hindi mo pa rin masasabing parang survival job. Kaya tingnan mo na lang yung magandang side na kahit hindi ito yung dream job mo, there's a new skill that you will learn. So yun yung naging parang, yun yung aking pananaw noon. So nung dumating kami ng 2013, ang una ko naging trabaho is nag-alaga ako, nag-caregiver ko. Merong nag-recommend sa akin. Kasi ang background ko po talaga sa Pilipinas is dati po akong manager ng Chowking. So, for 6 years, nagmamanage ako ng restaurant noon sa Manila. So, manager po ako ng Chowking. And then, when I got married, nag-put up po kami ng restaurant business. Tapos, meron pa kaming another business. So, nakalinya pa rin po sa food. So, management po talaga yung aking linya. And then, pagdating dito, hindi po ako nag-expect na makapagtrabaho agad ako sa manager. Kasi nga alam ko ang kalakaran sa Canada dahil marami ng mga feedback na gano'n. So, ang una ko po naging trabaho is naging caregiver ako. Caregiver ako for 3 days lang. Kasi after 3 days, nakapasok naman ako sa Tim Hortons. Ngayon, nung nakapasok ako sa Tim Hortons, hindi po as a manager ha, ang napasukan ko po doon is yung front-end staff. So, all around ka, nagka-cashier ka, nagmagawa ka ng kape, part-time lang po, hindi rin full-time yung trabaho ko noon. So, yun yung naging trabaho ko. Pero, I remember, bago pa kami mag-fly papunta ng Canada, may church kami sa Pilipinas. They were already praying for us also na pagdating pa lang namin sa Canada, meron na nakaprepare na trabaho para sa aming mag-asawa, pati yung titirahan namin, meron na. So, yun, pinag-pray na kami in advance. So, pinanghawakan ko yun na alam kong merong nakahanda talaga si Lord para sa amin, na yung talagang trabahong para sa amin. So, Tim Hortons, during nagtatrabaho sa Tim Hortons, siguro naka 1 month din ako sa Tim Hortons eh. So, that time, although sinasabi na nga sa akin na, hindi ka makakapasok talaga sa management job. Pero ako kasi, yung prayer ko talaga, Lord, ito yung gusto kong trabaho. Ayoko nang pumasok sa food kasi sabi ko, ilang taon na ako noon, sabi ko parang napapagod na ako sa restaurant. Nakakapagod po magtrabaho sa mga food chain. Kasi naranasan ko na yan sa Chowking noon. So sabi ko, kung gusto kong mag-manage, ayoko na ng food. Gusto ko iba naman. Parang retail or kahit ano, basta hindi na food. So yun yung, sinasabi ko lang yung desire ng puso ko kay Lord. Nasabi ko, ito yung gusto kong trabaho. Kung makakahanap ako ng work, kung magmamanage uli ako, hindi na sa food. Ayoko na sa food. Gusto ko ibang industry na. So yun yung prayer ko. So ngayon, tinitin ako ng mga job openings. Tapos, pasa lang ang pasa. One time, meron ako nakita na job ad, nakalagay doon is assistant manager trainee.
So, hindi siya manager, assistant manager, tas trainee pa talaga. So, trinay ko lang kasi sabi ko, pwede naman siguro to kasi hindi naman manager in applyan ko. Assistant manager naman. Tapos yung assistant manager, trainee pa talaga. So, sabi ko, try ko lang. So, submit. So, habang nag-work ako sa Tim Hortons, nag-aantay ako ng mga tawag. One time, may tumawag sa akin na yun nga, yung in-applyan kong assistant manager trainee. So, hindi ko pang alam kung ano yung company na yun. Kasi hindi pa naman ako familiar kung ano yung mga company sa Canada. Pero sabi niya, it's a Canadian company and then ang business nila is women's clothing. So sabi niya, available ka ba para sa interview na ganito? So, siyempre sabi ko, available. O di nagpunta ako sa first interview, no? Yung first interview namin, district manager yung nag-interview sa akin. Okay naman. Sa pakiramdam ko, okay yung interview. Kasi parang feeling ko, naging okay. Ngayon, yung isang Pinoy na kakilala namin, sabi niya sa akin, o ganun daw talaga dito sa Canada. Sabi niya kahit hindi okay yung resulta, parang pag in-interview ka nung nag-i-interview, parang ipaparamdam sa'yo na okay para hindi ka lang ma-offend. So ako naman, ay ganun ba? So syempre hindi ko naman alam yung paano yung pag-hire dito sa Canada nung time na yun. Sabi ko, ay ganun ba? So hindi na rin ako umasa. Tuloy pa rin ako ng work sa Tim Hortons. Tapos after a few days, tumawag uli. Sabi niya, ifo-forward kita sa second interview. So, dito natuwa naman ako kasi sabi ko, second interview, okay. So, nagpunta ako sa second interview. Another district manager na naman nag-interview sa akin. Tapos, sa assessment ko, parang okay din. Okay din ah. Parang maganda yung pakiramdam ko. So, sabi nila, antayin na lang uli yung tawag. Tapos, nung mga bandang, siguro mga naka 3 weeks na, naka-receive naman ako ng call, tapos sinabi na nga sa akin na hinihingi sa akin yung mga requirements. Tapos, pinapresent na sa akin yung job offer. So, hindi ko kasi alam sa Pilipinas kasi parang nung time na yun, hindi ko na maalala kung paano yung processing ng pag-hire. But anyway, dito sa Canada, nung tinawagan niya ako, tapos hiningi yung mga requirements ko, sabi niya, once na masubmit ko na yung mga requirements, then, i-present na nila yung job offer. Excited naman ako. Submit ng mga requirements. Tapos nung finally na-submit ko na, alam mo, yung district manager, pinuntahan pa ako mismo dun sa tinitirhan naming bahay para dalhin yung job offer at dun papirmahin. Dun ako papirmahin. So pumunta siya sa bahay and then dinala niya yung contract. Tapos binasa ko yung contract. Doon na yung salary nakalagay. Usually nakalagay ko ano yung position mo, ano yung salary mo, tapos kailan mag-start yung yung work mo sa kanila, tapos pipirma ka. So, nung binabasa ko yung contract, sabi ko, store manager? Akala ko nagkamali. Di sabi ko, store manager? Tapos sabi niya sa akin, yes, you're the boss. O di nagulat naman ako kasi ang in-applyan ko talaga, assistant manager trainee. So, nagulat ako na yung present sa akin na job offer, nakalagay na position, is store manager. So, ngayon natuwa ako at the same time, kinabahan ako kasi sabi ko, store manager? Parang anong alam ko sa Canada. Kakadating ko pa lang, wala pa kaming 1 month, sabi ko. Tapos mag-store manager ako, sabi ko parang hindi ko alam kung paano yung culture, ano yung work. So parang natakot din ako, parang nabigla din ako. Pero, na-realize ko, teka, bigay ni Lord ito. Kasi, ito yung pinagpipray ko eh. Sabi ko, kung magmamanage ako ng store, ayoko na ng food. So, ito yung binigay niya sa akin. Clothing store ito. Women's clothing. Na gustong-gusto ko rin kasi mahilig talaga akong manamit, magbihis, mag-style. And at the same time, nung nasa Pilipinas kami, may business din kami noon na ready to wear na mga damit. So, medyo alam ko rin. So, sabi ko, wow, tinan mo nga talaga si Lord. Ang pinagpipray ko lang is, kumbaga sinabi ko lang sa kanya yung desire ng puso ko na, Lord, ito yung gusto ko. Gusto ko kung magmamanage uli ako, ayoko na ng food. Gusto ko na ng ibang industry. So, ibinigay niya talaga lahat. And in a span of one month, wala pa ako talagang Canadian experience sa management dito sa Canada. Pero ibinigay sa akin ni Lord. Kaya every time na may magtatanong sa akin, ang galing mo naman, nakuha mo agad yung isang buwan ka pa lang sa Canada, management na agad yung nakuha mo. Alam mo, like ko sinasabi, it's not me. It's God's favor. Favor talaga ni Lord yun. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga ganun kabilis talaga makapasok dun sa work na gusto mo. Pero sabi ko nga, it's God's favor.
Kaya laging, every time na sinishare ko yung kwento nito sa mga newcomer, yung mga bagong dating na Pilipino, kung paano ako nakuha yung trabaho ko, paano ako naging manager agad-agad, na wala pang isang buwan sa Canada, sabi ko, it's not me. It's God's favor. Ganon kabait si Lord. Kaya doon sa mga nandito na sa Canada, na kung nanonood kayo, na parang feeling nyo na, parang malabo naman yata na makakuha ko ng work na related sa trabaho ko. It's okay kung mag-umpisa kayo sa kung ano man yung trabaho nyo ngayon. Remember, ang lagi kong pinanghahawakan is, God is my boss. Kahit ano yung trabaho ko, He is my boss. He is the one who blesses the works of my hands. So, siya talaga yung boss ko. So, kahit saan niya ako ilagay, He will promote me. Pero, sabi rin niya, na kung ano yung desire ng puso mo, sabihin mo sa kanya. At hindi naman siya mag-aatubiling ibigay sa'yo yun kung alam naman niyang makakabuti sa'yo at mainam naman. So, walang imposible. Hindi porket sinabi ng iba na, ay nako, you have to really start from scratch. Kailangan mo talaga kung kailan maglinis, mag-cleaning job. There's nothing wrong with cleaning job. There's nothing wrong na maglinis ka. Ako, willing ako maglinis nun eh. Willing ako, walang problema sa akin yun. Kasi nga, sabi ko, malinis na trabaho, legal na trabaho, it doesn't matter. Basta yung work ethic mo, kahit anong trabaho mo, makita nila yung work ethic mo, mapropromote at mapropromote ka. Ngayon, yung sa akin nga, nasabi nila, imposibleng makakuha ka ng management job agad na wala kang Canadian experience as a manager, pero nakuha mo yung trabaho mo na yun. So, it's not me. It's really God's favor. At ito pa, ang nakakatuwa. After yung interview, naging close kami ng district manager ko na yun eh. Nalaman ko na merong isang Pinay din na parang, I don't know, 20 years na yata sa Canada, I don't know. Merong isang Pinay din na nag-apply. Siya yung nag-apply talaga for manager. Pero ang nangyari, nabaliktad. Ako na nag-apply ng assistant manager. Sa akin na ibigay yung position na manager, siya naman yung naging assistant manager ko. So talagang sabi ko, kung hindi miracle ni Lord yun, anong tawag mo dun? Diba? Talagang God's goodness, God's favor talaga yon. Hindi ako yon. Sabi ko nga, hindi ko pwedeng ipagmalaki yun na, kasi ang galing-galing ko, kasi, no, it's not me. It's really God's favor. Kasi nga, kahit gaano ka kagaling, kung yung pagpapala ni Lord wala sa'yo, wala. So, like, kung pinagpapasalamat sa Panginoon yun, sabi ko talagang, thank you, Lord. It's really you who made the way na makuha ko yung trabaho na yun. So, up until now, nagmamanage pa rin ako. Ibang industry na. So, nakatatlong company na ako sa Canada na puro management. So, ngayon din, management pa rin. Manager pa rin ako. At talagang sabi ko, naging inayos ni Lord yung daan. Parang, He paved the way for me na naging madali para sa akin na makapasok pa rin doon sa trabaho na kung ano yung experience ko sa Pilipinas, dito sa Canada, even though wala akong Canadian experience as a manager. Kaya laking pasasalamat ko talaga doon sa unang-unang district manager na nag-hire sa akin. Kasi siya yung nagtiwala talaga sa akin. Nakita naman niya, newcomer ako nung kadarating ko lang, as in 1 month pa lang ako, wala pang 1 month nung ini-interview niya ako. Pero nagtiwala siya sa akin. And up until now, we're still friends. We hang out. Kahit hindi ko na siya boss kasi sa ibang company na ako nagwo-work. So from time to time, nagmi-meet up kami, nagko-coffee. And then like ko pa rin, lagi ako nagte-thank you sa kanya. Sabi ko sa kanya, you know what? Kasi puti yun eh. Puti siya. So Canadian siya. Full-blooded Canadian talaga. Talagang born and raised in Calgary. Like ko sinasabi pa, nakikita kami sa ko, you know what? I'm really grateful because binigyan mo ako you gave me the opportunity to have that position even though I don't have the Canadian experience yet. Lagi niya sagot sa akin, no, it was a good hire. So nakakatuwa lang din sa puso na hindi rin siya napahiya na hinire niya ako. Dahil nakita rin naman niya kung paano ako magtrabaho, kung paano ko ibigay din yung 101% ko sa trabaho. Kasi nga, ang mantra ko kasi is, God is my boss. So, even though when no one is looking, I will do my best. Kasi, si Lord ang boss ko. Kaya, I'll do my job the best way I can. So, yun lang. Again, positive vibes lang. Yung gusto ko i-share sa inyo na huwag mawala ng pag-asa doon sa mga iba na hindi pa rin nahanap yung work na gusto talaga nila dito sa Canada. At doon naman sa mga pupunta pa lang ng Canada, huwag nyo isipin nyo na you have to really start from scratch. Yes, totoo yun, pero wala rin namang imposible kay Lord. Pag i-bless ka niya, pagpapalain ka niya, no one can stop Him.
So just have faith, just trust Him, and just always be thankful kung anong ibigay niya sa'yo. Kasi hindi yung magko-complain na, ay naku, ganito ako sa Pinas, dito, ganito ang trabaho ko. No, be thankful kung ano man yung trabaho mong meron ka ngayon. Kasi at the end of the day, God is your boss. God is our boss. So yun lang po. So until next time, hope makapag-share ulit ako ng something na light lang, na parang makapag-remind lang sa atin na, you know, God is good. Life is good because God is good. Yun lang po. So until next time, bye!